Sa bisperas ng Pasko, umuwi ako ng walang paunawa. Nakita ko ang aking anak na nanginginig sa labas sa 0 degrees Celsius. Walang kumot upang painitin siya. Ang pamilya ng aking manugang ay tumatawa. Nagtutuos ng tiyampag sa harap ng apuyan. Sinipa ko ang pinto, buhat ang aking anak sa aking bisig, at sinabi ang 6 na salita. Masaya ako na narito ka. Kung nanonood ka ng bidyong ito, bigyan ito ng like, mag-subscribe sa channel, at sabihin sa comments kung saan mo narinig ang aking kwento ng paghihiganti. Gusto kong malaman kung gaano kalayo na ito narating. Bumaba ako sa taxi. Ang aking mabibigat na bota ay lumubog sa makapal na layer ng nyebe sa labas ng bahay ng aking anak sa Baguio City. Ang yelong hangin ay humampas sa aking mukha na parang gustong tanggalin ang balat ko, na nagpilit sa akin na itaas ang kwelyo ng aking coat. Pagkatapos ng maraming taon bilang coach ng taekwondo, akala ko sanay na ako sa anumang hamon. Mula sa tirik na init ng dojo hanggang sa pinakamalupit na taglamig. Ngunit ang lamig na ito sa bisperas ng Pasko ay nagpaginaw sa akin. Nakatayo ako doon sa harap ng mainit na ilaw na bahay. Halo ng excitement at nerbiyos ang umiikot sa loob ko. Ngayon, gusto kong sorpresahin si Emilia. Gusto kong makita ang maliwanag ng ngiti ng aking maliit na anak na babae kapag bigla akong dumating. Pagkatapos ng maraming buwan na wala, ang front yard ay natabunan ng nyebe. Walang bakas ng paa na makikita, na parang walang nagmamalasakit na linisin ito. Sa pamamagitan ng malaking bintana, nakikita ko ang maaliwalas na ningning na lumalabas mula sa sala, kung saan tumutugtog ang masayang musika ng Pasko mula sa Bluetooth speaker. Ang awit na Jingle Bells, paborito ni Emilia noong bata pa siya, ay pumupuno sa hangin. Lumapit ako, sinusubukang sumilip sa loob. Isang mahabang mesa na natatakpan ng maliwanag na pulang mantel ang nakaunat sa harap ko. Puno ng tradisyonal na pagkain. Isang gintong inihaw na hamon, mainit na plato ng stuffing na may bigas, isang mangkok ng fruit salad na may makintab na piraso ng mansanas at pasas, at mga baso ng red wine na kumikinang sa ilaw. Ang pamilya Villanueva, pamilya ng aking manugang, ay nagkakasama-sama. Nakilala ko si G. Hernando Villanueva, ama ni Ramon, na nakaupo na may hangin ng autoridad, at ginang Evangeline Villanueva, ina niya, na hawak ang baso ng alak na may mapagmataas ng ngiti sa labi. Ang kapatid ni Ramon na si Abigail ay naroon din, kasama ang kanyang 2 batang anak na tumatawa ng walang tigil. Lahat sila ay itinataas ang kanilang baso, nagtutuos sa paligid ng nagpupuyos na apuyan. Ngunit nasaan si Emilia? Kunot ang noo ko, sinusubukang makita pa sa loob. Iniisip na baka nakatago siya sa isang sulok. Inisip ko siyang nakangiti, nakikipagkwentuhan ng masaya. Tulad ng dati kapag yakap niya ang aking lig, nagsasabi ng walang katapusang kwento. Pagkatapos ay narinig ko ang ingay, isang mahinang higbi na galing sa beranda. Lumingon ako at tumigil ang aking puso. Sa ilalim na malabong ilaw, sa tabi ng natatakpan ng nyebeng tanim na poinsettia, si Emilia ay nakabaluktot sa lumang kahoy na upuan. Nakasuot lamang siya ng manipis na blusa. Ang kanyang payat na balikat ay nanginginig ng hindi mapigilan. Ang kanyang magulong buhok ay nakadikit sa noo, basa mula sa natunaw na nyebe. Tumakbo ako sa kanya. Ang aking puso ay tumitibok na parang tambol. Emilia, sigaw ko. Ang aking boses ay nabasag sa panik. Hinubad ko ang aking coaching jacket at ibinalot sa kanya ng mabilis. Ang aking nanginginig na kamay ay humawak sa kanyang braso. Ito ay malamig na parang yelo, na parang wala ng init na natitira sa kanya. Itinaas ni Emilia ang kanyang mukha. Ang kanyang mata ay pula. Ang kanyang maputlang labi ay halos bulong. Nanay. Ang kanyang boses ay napakahina na halos matunaw sa hangin. At siya ay bumagsak sa aking balikat. Niyakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang kanyang katawan na nanginginig na parang ibon na nahuli sa bagyo. Narito ako, mahal. Narito ako, bulong ko, sinusubukang maging kalmado. Bagaman ang luha ay nanunusok sa aking mata. Hinugot ko ang ekstra na sweater mula sa aking bag at ibinalot sa Emilia. Sinusubukang ibahagi ang ilan sa aking init. Binuhat ko siya sa aking bisig habang ang kanyang basang tsinelas ay nahulog sa nyebe. Nag-iwan ng magulong bakas. Hinawakan ko siyang malapit. Nararamdaman ang kanyang mahinang hininga sa aking lig. Sa sandaling iyon, ang nais ko lamang ay ilabas siya doon. Layo sa matinding lamig. Layo sa anumang nagdala sa kanya sa ganitong kalagayan. Ngunit mula sa loob ng bahay, ang tawa ay patuloy, walang pakialam at malupit. Malinaw kong narinig ang malalim na boses ni Ramon, mapagmataas at mayabang, nagmamayabang tungkol sa isang bagay. Ang buong mesa ay sumabog sa tawa, at ang tunog ng pagkakasalubong ng baso ay parang malayong, kakaibang musika. Sila ay masaya, komportable sa apuyan,
habang ang aking anak, ang aking sariling laman at dugo, ay nanginginig sa labas sa lamig, na parang hindi siya karapat-dapat na nasa bahay na iyon. Ilang oras lamang ang nakalipas, ako ay nasa paliparan ng Baguio. Pawis pa rin mula sa isang linggo ng coaching sa pambansang koponan ng Taekwondo. Ang init ng mats ay parang nanatili sa akin. Kahit na nakatayo ako sa malamig na lobby ng paliparan. Hinila ko ang aking lumang maleta. Sobrang excited na halos hindi ako makatayo ng maayos. Iniisip ang mukha ni Emilia na magliliwanag kapag bigla akong dumating sa bisperas ng Pasko. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Siya ay laging aking liwanag, mula noong siya ay maliit na bata. Kumakapit sa aking binti. Nagmamakaawa para sa isa pang kwento bago matulog. Lumaki bilang isang matamis na dalaga na ang ngiti ay kayang matunaw ang aking pinakamahirap na araw. Ngunit ang aking trabaho bilang head coach ay nagdadala sa akin mula sa lugar hanggang lugar. Manila, pambansang tournament, ninanakaw ang mga sandali kasama si Emilia. Bawat beses na umalis ako, sinasabi ko sa sarili, isa pang tournament lamang, pagkatapos ay makakasama ko siya. At ngayon ako ay narito, handa para sa pagkikita sa Pasko na sigurado akong magpapasaya sa kanya. Umupo ako sa waiting area ng paliparan para sa maikling biyahe sa suburbs ng Baguio. Hinugot ang aking phone upang tawagan si Emilia. Gusto kong marinig ang kanyang boses, siguraduhin na nasa bahay siya. Tumunog ang phone ng tumunog. Bawat tono ay nagpapahigpit sa aking nerbiyos. Walang sumagot. Kunot ang noo ko. Iniisip na baka abala siya sa paghahanda ng hapunan ng Pasko kasama ang pamilya Villanueva. Tumawag ako ulit, pagkatapos isa pa. Palaging pareho. Katahimikan. Isang pakiramdam ng pag-aalala ay nanirahan sa aking dibdib. Kumakalat na parang tinta sa papel. Nagpadala ako ng text. Papunta na si nanay. Nasa bahay ka ba? Tinitigan ko ang screen. Naghihintay sa maliit na blue checkmark. Walang dumating. Sinubukan kong alisin ang masamang pakiramdam. Kinukumbinsi ang sarili na iniwan niya ang phone sa kung saan. Abala sa pagdedekorasyon ng Christmas tree tulad ng ginagawa niya bawat taon. Ang eroplano ay lumapag sa Baguio pagkatapos ng dilim. Hinila ko ang aking maleta sa labas ng paliparan, at ang lamig ng gabi ng taglamig ay sumalpok sa akin ng malakas. Lumusot sa aking balat. Ang mga pamilya ay nagyayakapan, tumatawa, papunta sa misa ng hating gabi. Isang tatay ang nagbuhat sa kanyang maliit na anak na babae sa kanyang balikat. Hawak niya ang candy cane at tumatawa ng masaya. Pinanood ko sila, isang bukol na humihigpit sa aking lalamunan. Ganon din ako nagbuhat kay Emilia. Hinawakan ang kanyang kamay sa mga kalye na kumikinang sa Christmas lights. Ngunit ngayon ako ay mag-isa, hinahila ang mabigat na maleta. Lumalabas sa paliparan na may hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nagdaas ako ng tatsi at sa boses na paos mula sa pagod sinabi, dalhin mo ako sa Burnham Park, Session Road. Sa daan, ang trapiko ay mabagal. Ang mga kalye ay puno ng mga taong nakabalot sa coat at scarf, papunta sa simbahan para sa misa. Tinitigan ko ang labas ng bintana ng tatsi, sa mainit na ilaw na kumikinang mula sa mga bahay sa daan. Ang kampana ng simbahan ay tumunog ng mahina sa malayo. Halos sa koro na kumakanta ng Silent Night sa malapit. Ngumiti ako, iniisip si Emilia na abala sa kusina. Gumagawa ng mashed potatoes na natutunan niya sa akin. Nang huminto ang kotse sa intersection, sumulyap ako sa labas at nakita ang isang grupo ng pulis na nagdidirek ng trapiko. Sa kanila, nakilala ko si James, isang dating estudyante mula sa aking araw ng pagtuturo ng Taekwondo sa lokal na barangay hall. Nakatayo siyang matangkad, tiwala sa kanyang uniforme ng pulis. Ngunit may parehong mabait na ngiti. Ibaba ko ang bintana at sumigaw. James! Lumingon siya. Ang kanyang mata ay nagningning habang nakilala ako. Aling Rosa, bumalik ka na, sabi niya, inaayos ang kanyang cap ng pulis. Ngumiti ako, sinusubukang itago ang aking pagod. Katatapos lang ng training sa Manila. Nasa Baguio ka pa rin ba? Tumango si James. Ang kanyang ngiti ay maliwanag. Traffic cop na ngayon. Narito ka para sa Pasko kasama ang pamilya. Kasama si Emilia, sabi ko. Ang aking puso ay uminit sa pagbanggit sa aking anak. Ngunit bigla ang mukha ni James ay natigilan. Nawala ang kanyang ngiti. Isang kislap ng pag-alinlangan ay dumaan sa kanyang mata na parang gustong sabihin ang isang bagay ngunit hindi kaya. Isang masamang pakiramdam ay sumiklab sa akin na parang apoy na nagsisimula ng kumalat. Ano ang problema, James? May problema ba? Tanong ko, ibinaba ang aking boses. Umiling siya, pinipilit ang ngiti. Wala, Aling Rosa. Masaya lang ako na bumalik ka. Ngunit ang kanyang mata ay nagpapahayag ng pag-aalala. Gusto ko siyang pindutin. Ngunit berde ang ilaw.
Pinindot ng driver ang gas at umandar ang kotse. Iniiwan si Jaime na nakatingin sa akin mula sa kalye. Mahigpit na hawak ang brim ng kanyang cap. Habang lumalapit kami sa bahay ni Emilia, hiniling ko sa driver na huminto ng kaunti ang layo sa gate. Gusto kong sorpresahin sila. Makita ang mukha ni Emilia kapag nakita niya akong nakatayo sa pinto. Kinuha ko ang aking maleta at naglakad sa daan na natatakpan ng niebe. Ang aking bota ay nag-iwan ng malalim na bakas. Ang gintong ningning mula sa mga bahay sa paligid ay kumikinang na parang nagliwanag na kandila. Mula sa malayo, narinig ko ang gitara at pagkanta na galing sa sala ni Emilia. Ngumiti ako, iniisip siyang kumakanta tulad noong bata pa siya. Nakatayo sa aking tabi. Sumisigaw ng Winter Wonderland sa kanyang malinaw na boses. Iniwan ko ang aking maleta sa hagdan, huminga ng malalim, at naghanda na kumatok. Ngunit isang mapanuyang tawa ay sumugat sa hangin. Matalim na parang kutsilyo. Natigilan ako. Ang aking kamay ay nakalutang, hindi humahawak sa pinto. Ang malalim, magaspang na boses ni G. Hernando Villanueva ay bumulusok ng malinaw. Iyan ang tawag nila sa manugang. Isang babae na hindi man lang makapanganak. 4 na miscarriage. Hindi ba nila kami nakakahiya ng husto? Ang kanyang tawa ay mabigat, puno ng paghama. Pagkatapos ang boses ni Ramon, malamig at malupit, ay sumali. Palaging nagpapanggap na depressed. Nagsasara sa kanyang kwarto para walang gawin. Kung hindi dahil sa aking mga magulang, matagal ko na siyang pinalayas. Isa pang tawa ang sumabog. Sinundan ng tunog ng pagkakasalubong ng baso ng alak. Narinig ko si Abigail, kapatid ni Ramon. Ang kanyang tono ay makamandag. Walang kwenta talaga. Isang asawa na hindi makapanganak. Ano ang silbi niya? Nagpapanggap na may sakit para lang mapangalagaan. Kaawa-awa. Bawat salita ay sumaksak sa aking puso. Nakatayo ako doon na paralisado. Ang aking hininga ay nahuli sa aking lalamunan. Ganito ang pakikitungo nila sa aking Emilia, ang aking anak, na nangarap na masayang pamilya, na ibinuhos ang kanyang puso sa bawat pagkain para sa kanyang asawa. Ngayon ay pinahiya nila siya ng ganito. 4 na miscarriage, bawat isa ay nagpapayak sa kanya hanggang wala ng luha sa aming tawag sa phone. At ngayon sinasabi nila na nagpapanggap siya. Pinigilan ko ang aking kamao. Ang aking kuko ay bumabaon sa aking palat. At doon ko nakita si Emilia na nakabaluktot sa kahoy na upuan sa beranda na nakasuot lamang ng manipis na blusa. Ang ulo ay nakayuko. Ang buong katawan ay nanginginig sa matinding lamig. Ang aking mata ay lumabo sa luha. Tumigil ang aking puso. Binuhat ko si Emilia sa aking bisig. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin. Malamig na parang bloke ng yelo. Ang aking kamay ay nanginginig din, hindi lamang mula sa mapait na gabi sa Baguio, kundi mula sa galit na nasusunog sa aking dibdib. Bawat hagbang patungo sa pinto ng Villanueva ay parang dala ang 1,000 libra. Ngunit hindi ako tumigil. Kumatok ako ng malakas sa kahoy na pinto. Ang aking katok ay matatag. Nilulunod ang musika ng Pasko na tumutugtog sa loob. Ang jingle bells ay paulit-ulit. Nanunuya sa masakit na tanawin na nakita ko. Walang dumating upang buksan ito. Pinigilan ko ang aking ngipin at binayo ng mas malakas na parang gustong ibagsak ang pinto sa isang suntok. Sa wakas, bumukas ang pinto. Ginang. Evangeline ay nakatayo doon. Ang baso ng red wine ay nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanyang labi ay pinintahan ng maliwanag na pula, makintab sa ilaw. Ang amoy ng alak ay umalingaw-ngaw mula sa kanya. Ngunit ang kanyang mukha ay may peking ngiti, sinusubukang maging magalang. Hoy, Aling Rosa, anong sorpresa? Sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit peke, na parang ako ay hindi inaasahang panauhin. Bakit hindi mo kami pinabigay alam para maihanda namin ang red carpet? Tinitigan ko siya, hindi nagtatago ng aking galit. Pinabigay alam, sabi ko ng galit, bawat salita ay sumisingaw sa aking ngipin. Kung pinabigay alam ko, paano ko makikita ito? Ano ang ginawa niyo sa aking anak? Hinawakan ko ng mahigpit si Emilia. Nararamdaman ang kanyang mahinang hininga sa aking balikat. Bawat hininga ay paalala na hindi ko ito pababayaan. Itinaas ni Evangeline ang kanyang kilay. Sumulyap kay Emilia sa aking bisig na may mukha ng paggayamot, na parang tinitingnan ang isang nakakainis na bagay. Gusto lamang ni Emilia ng sariwang hangin. Sabi niya, ang kanyang tono ay malambot ngunit puno ng paghama. Huwag mong gawing malaking bagay. Pasko ito. Pumasok ka. Huwag kang tumayo sa lamig. Ang kanyang salita ay parang sampal sa mukha. Sariwang hangin. Habang ang aking anak ay halos nagyayelo sa labas na nakasuot ng manipis na blusa. Bago ako makasagot, lumitaw si Ramon sa likod ng kanyang ina. Ang kanyang shirt ay bukas ang buttons.
nagpapakita ng sinadyang kawalang pakialam. Hawak niya ang bote ng alak at binigyan ako ng hamon na tingin. Nanay, isara ang pinto. Sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng kayabangan, ang baba ay nakataas. Hayaan mo siyang manatili doon hanggang maging okay siya. Sino ba ang dumarating sa hapunan ng Pasko na nagpapanggap na mahina para maiwasan ang tulong? Siya ay tumawa ng mapanuya, na parang sinabi niya ang isang matalinong bagay. Ang mga salitang iyon ay isa pang kutsilyo, hindi lamang sa aking puso, kundi sa kay Emilia. Nararamdaman ko ang kanyang katawan na lumiit sa aking bisig na parang gustong mawala. Mula sa mesa, ang boses ni Abigail ay tumunog na matalim at makamandag. Eksakto, isang babae na hindi man makapagdala ng sanggol hanggang sa wakas. Ano ang halaga niya? Walang kwenta. Ang kanyang tawa ay sumugat na parang talim. Halos sa bulungan ng iba sa paligid ng mesa. Narinig ko ang dalawang anak ni Abigail, mga pinsan ni Emilia, tumakbo sa beranda, mausisa. Tiningnan nila si Emilia sa aking bisig. Pagkatapos tumawa, bulong sa isa't isa, si Tita Emilia ay may problema. Ang kanilang inosenteng maliit na boses ay nasusunog na parang asin sa bukas na sugat. Ang aking mukha ay namula sa galit. Isinubsob ko ang aking balikat sa pinto. Pagkatapos sinipa ng malakas. Ang pinto ay lumipad na bukas. Bumagsak sa dingding na may malakas na tunog na nagpatahimik sa silid. Ang alak ni Evangeline ay umalog. Tumapon ang pulang mansa sa mahal na alpombra. Ang musika ng Pasko ay biglang tumigil, na parang may humila sa plug ng speaker. Ang hangin sa silid ay naging mabigat, nakakasakal, na parang lahat ng oxygen ay nasipsip. Lumakad ako sa gitna ng sala. Hawak pa rin si Emilia. Bawat hakbang ay nag-iwan ng bakas ng natunaw na nyebe sa sahig na kahoy, na parang marka ng galit na hindi mabubura. Lahat ng mata ay nasa akin. Si G. Hernando, ang kanyang mukha ay malamig. Si Evangeline, nawala ang kanyang peking ngiti. Si Abigail, ang kanyang mata ay puno ng paghama. Ang natitirang pamilya, halo ng shock at inis. Nararamdaman ko ang kanilang pagkamuhi sa bawat tingin. Ngunit hindi ko pinansin. Maingat, inilagay ko si Emilia sa sofa. Ibinalot ang aking scarf sa kanyang balikat. Ang kanyang kamay ay malamig pa rin. Nanginginig na parang nananatili ang lamig ng nyebe sa kanya. Lumuhod ako, tinitingnan ang kanyang mata. Sinusubukang ibigay sa kanya ang ilan sa aking lakas. Bagaman sa loob ay ako ay bagyo ng galit at sakit. Ang sala ng Villanueva ay maliwanag pa rin. Ang apuyan ay nagpupuyos. Ngunit ang atmosfera ay makapal na parang lahat ay naghahanda para sa pagsabog. Lumapit si Ramon, ang kanyang mukha ay pula mula sa alak. Ang kanyang mata ay kumikinang sa kayabangan. Ibinaba niya ang kanyang boses, malamig, ngunit mayabang pa rin, na parang siya ang may-ari ng lugar. Hindi ka makakagawa ng eksena sa aking bahay, Rosa. Sabi niya, binibigyang diin ang aking bahay na parang paalala na ako ay outsider. Nakatayo ng matangkad si Ramon, isang kamay sa kanyang biwang. Ang kanyang shirt ay kalahating bukas sa kilos ng paghamak. Ngunit sa kanyang mata, nakita ko ang kislap ng kawalan ng katiyakan. Alam niya na hindi ako madaling matakot. Tumayo ako ng mabilis, itinuro ng direkta ang kanyang mukha. Ang aking boses ay nanginginig sa galit. Hindi, di ba? Sumagot ako. At ikaw, akala mo may karapatan kang itaboy ang aking anak sa lamig. Hayaan siyang halos maging yelo hanggang mamatay. Ang aking dugo ay kumukulo sa aking ulo. Bawat salita ay sumabog mula sa aking dibdib. Iyan ba ang tawag mo sa asawa? Iyan ba ang tawag mo sa pamilya? Sumulyak ako sa mesa ng bankwet. Ang mga plato ay mainit pa rin. Ang mga baso ng alak ay kumikinang na parang nanunuya sa pagdurusa ni Emilia. Si G. Hernando Villanueva ay dahan-dahang tumayo mula sa dulo ng mesa. Inaayos ang kanyang suit jacket. Ang kanyang malalim na boses ay umuugong sa otoridad. Sapat na, Aling Rosa, sabi niya. Ito ay bagay ng pamilya. Isang babae na hindi makapanganak ay kailangang matuto na magtiis. Ganun lang yon. Ang kanyang salita ay parang martilyo, malamig at malupit. Tinitigan ko siya. Nakikita ang kayabangan ng isang tao na gumugol ng maraming taon bilang hukom. Sanay na kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon ay pinili niya ang maling kalaban. Sumulya ako sa mesa kung saan ang inihaw na hamon ay nagpapakalat pa rin ng aroma. Ang stuffing na maayos na nakaayos. Ang alak na kumikinang sa ilaw. Pagkatapos tiningnan ko si Emilia, nanginginig pa rin sa sofa. Ang kanyang tiyan ay mahinang umuungol na parang tahimik na akusasyon. Hindi ko na mapigilan. Ang aking boses ay sumabog, matalim at sumusugat. Kaya kayo ay nagpipista habang ang aking anak ay nasa labas sa 0 degree na panahon. Walang koot, walang pagkain.
Iyan ba ang tawag mo sa tradisyon? Iyan ba ang tawag mo sa pagkatao? Umiling si Evangeline, ang kanyang ngiti ay malamig, na parang ako ay nagpapalaki ng bagay. Isang babae na hindi makapanganak, kahit kumain, ay basura lamang, sabi niya ng mahina, ang kanyang boses ay puno ng paghamak. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak at uminom, na parang ipinapakita na wala siyang pakialam sa aking damdamin o kay Emilia. Sumali si Abigail mula sa mesa. Ang kanyang tono ay maasim, naglalagay ng asin sa sugat. Ang iyong anak ay palaging ginagamit ang depression bilang dahilan upang iwasan ang trabaho. Sabi niya, sa lahat ng oras na ito, nakagawa ba siya ng disenteng pagkain para sa pamilya? Ang ginagawa niya ay humiga sa kama at umiyak. Nagpapabigat sa lahat. Umiling siya, ang kanyang mata ay puno ng panunuya, na parang si Emilia ay pabigat na kailangang tiisin ng buong pamilya Villanueva. Ang bulungan mula sa mga kamag-anak sa paligid ng mesa ay lumakas. Ang iba ay umiiling, ang iba ay tumatawa na parang sumasang-ayon sa mga makamandag na salitang iyon. Bawat tunog, bawat sulyap ay sumusugat sa aking dibdib na parang isa pang saksak. Gusto kong ibalik ang magarang mesa na iyon upang humingi ng hustisya para sa aking anak. Ngunit isang mahinang boses ay galing sa sofa. Si Emilia, ang aking maliit na anak, ay gumalaw. Sinubukan niyang umupo. Ang kanyang nanginginig na kamay ay humahawak sa gilid ng sofa. Pagod na pagod ako, sabi niya ng nautal. Ang kanyang boses ay nabasag, halos hindi marinig. Walang nakakaintindi. Ang kanyang salita ay dinurog kaagad ng sigaw ni Ramon. Sapat na, sigaw niya. Tumahimik ka. Sapat na ang kahihiyan na ginawa mo sa akin. Lumakad siya patungo sa kanya. Ang kanyang tingin ay malamig, na parang gustong wasakin ang natitirang lakas niya. Nakita ko ang balikat ni Emilia na bumagsak. Ang kanyang pulang mata ay puno ng luha, at humigpit ang aking puso. Lumakad ako sa harap niya, handang gawin ang lahat upang protektahan siya. Ang alaala ni Emilia ay sumagasa sa aking isip na parang avalanche. Naalala ko ang mga araw na tumatawag siya sa akin. Umiyak sa phone. Bawat beses na nawala ang bata, ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sa bawat miscarriage, ang kanyang kaluluwa ay nabasag sa piraso. Siya ay matamis na babae na nangarap ng mainit na tahanan. Hapunan ng pamilya kasama ang asawa at mga anak. Ngunit ang sakit ng paulit-ulit ay nagtulak sa kanya sa gilid ng kawalan ng pag-asa. Sinubukan kong maging naroon para sa kanya, kahit sa malalayong tawag. Ngunit hindi ko inakala na ang pamilya Villanueva, ang mga pinagkatiwalaan ko, ay pakikitungo sa aking anak ng ganito. Si Ramon, ang aking manugang, na inakala ko noon ay disenteng tao, ngayon ay ipinapakita ang kanyang tunay na mukha. Isang malupit na bully na itinaboy ang aking anak sa lamig. Tinatrato siya na parang basura. Ako ay nasa bingit ng pagkawala. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko si Jaime na nakatayo ng tahimik sa beranda. Baka nagpapatrulya siya sa kapitbahayan. Ang kanyang matigas na tingin at nakakuyom na kamao ay nagpapakita na narinig at nasaksihan niya ang kalupitan na ito. Binigyan ko siya ng bahagyang tango. Senyales na huwag pa siyang sumali. Ngunit sa loob, ang kanyang presensya ay isang sinag ng pag-asa. Alam ko na hindi ako mag-isa. May saksi ako, isang tao na nakakaalam ng katotohanan. Lumakad pa si Ramon, itinuro ako, ibinaba ang maskara ng kagandahang asal. Binabalaan kita. Ito ang aking bahay, sabi niya. Huwag kang makialam o mas magiging masama ang mga bagay. Siya ay ngumisi, kumbinsido na susuko ako sa kapangyarihan ng pamilya Villanueva. Mali siya. Pinigilan ko ang aking kamao. Ang aking buko ay nagkakrak. Nararamdaman ang lahat ng galit na iniimpok ko sa buhay ay sumabog sa sandaling iyon. Ang hangin sa silid ay napakakapal na parang isang spark lamang ay makakapagsindi sa lahat. Tinitigan ko si Ramon. Ang aking boses ay mahinang ngunit matalim na parang kutsilyo. Akala mo ay kaya mo akong takutin. Akala mo ay patuloy mong sasaktan ang aking anak ng walang bayad. Mali ka, Ramon. Hindi ko ito pababayaan. Lumingon ako sa buong pamilya Villanueva. Mula sa malamig na tingin ni G. Hernando, hanggang sa mahinang ngisi ni Evangeline, hanggang sa mapaghamak na tingin ni Abigail. Lahat kayo, sabi ko, ang aking boses ay umuugong sa tahimik na silid. Magbabayad kayo sa ginawa niyo kay Emilia. Ang sala ng Villanueva ay nabalot ng nakakatakot na katahimikan, na parang nasipsip ang hangin, nag-iwan ng makapal na tensyon na handang sumabog. Inilagay ko ang aking kamay sa balikat ni Emilia. Nararamdaman ang kanyang payat na katawan sa ilalim ng scarf. Ang aking boses ay matatag at hindi natitinag. Ito ay hindi na pribadong bagay. Ito ay pang-abuso sa tahanan. Ang aking salita ay bumagsak na parang bato sa tahimik na lawa.
kumakalat sa lahat sa silid. Si Evangeline, hawak pa rin ang kanyang baso ng alak, ay tumawa ng mapanuya. Iniikot ito na parang nasisiyahan sa joke. Abuso, sabi niya, ang kanyang tono ay puno ng sarkasmo at kayabangan. Tinuturo lang namin ang kanyang lugar, Rosa. Dapat mong pasalamatan kami sa pagditiis sa kanya ng ganito katagal. Lumapit si Ramon, ang kanyang mata ay pula mula sa alak at galit. Iniluwan niya ang kanyang salita na parang ninunguya bawat isa bago ilabas. Nagpapanggap siya ng depression. Nagpapanggap ng sakit para walang gawin. Walang nananakit sa kanya. Sawa na kami sa kanyang walang kwenta. Siya ay tumigil. Tinitingnan ako na may baluktot ng ngiti. Ituro muli ang iyong anak, Rosa. Walang nawawalan ng 4 na pagbubuntis ng sunod-sunod. Baka sinadya niya ito. Ang mga salitang iyon ay parang talim. Hindi lamang ito sumugat sa aking puso. Ito ay nagbukas ng hindi pa gumagaling na sugat ni Emilia. Narinig ko ang kanyang hininga na nahuli na parang sinuntok siya sa dibdib. 4 na miscarriage. 4 na beses na tumawag siya sa akin na umiiyak. Ang kanyang boses ay nabasag. Sinasabi na nawala ang mga anak na hindi niya mahawakan. Bawat beses ako ay hawak lamang ang phone. Walang magawa mula sa malayo. Sinusubukang aliwin siya sa walang laman na salita. At ngayon si Ramon ay nangahas na tumayo sa harap ko at sabihin na sinadya niya ito. Pinigilan ko ang aking kamao nang mahigpit na ang aking kuko ay bumabaon sa palad. Ang dugo ay sumusugod sa aking mukha. Lumampas siya sa linya na hindi ko mapapatawad. Hinugot ko ang aking phone mula sa bulsa ng coat. Ang aking kamay ay nanginginig. Ngunit mabilis akong nagdial sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Tatawag ako ng pulis, sabi ko. Ang aking boses ay malamig na parang yelo. Bagaman sa loob ay ako ay bagyo. Magkakaroon ng report. Sasagot kayo sa batas. Binigyang diin ko bawat salita na parang inuukit sa hangin. Siguraduhin na alam ng lahat na hindi ako nagbibiro. Natigilan si Ramon. Ang bote ng alak ay nadulas mula sa kanyang kamay. Tumunog sa sahig na kahoy. Ang pulang alak ay nagmansa sa mahal na alpombra. Ang panik ay kumislap sa kanyang mata. Bagaman sinubukan niyang ibalik ang kanyang hangin ng kataasan. Hindi mo gagawin yan, sigaw niya. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na parang hindi niya inaasahan na abot ako ng ganito kalayo. Si G. Hernando, na nanonood na may malamig na ekspresyon, lumakad basulong, inaayos ang kanyang tea. Ang kanyang malalim, magaspang na boses ay umuugong sa otoridad. Wala kang ideya kung sino ang hinahamon mo, Rosa, sabi niya. Ginugol ko ang aking buhay sa upuan ng hukom. Nakita ko ang pinakamasama na inaalok ng mundo na ito. Akala mo ba ang isang tawag ay makakapagpaginaw sa amin? Ang kanyang mata ay matalim na parang kutsilyo. Nagpapaalala na ang pamilya Villanueva ay hindi madaling matinag. Ngunit hindi ako umatras. Nakita ko ang aking anak na nanginginig sa lamig. At wala, kahit ang kapangyarihan ni G. Hernando, ay makakapatahimik sa akin. Si Abigail mula sa mesa, ipinatong ang kanyang braso, at naglabas ng mapanuyang ngiti. Sige, tawagan mo, Aling Rosa, sabi niya, ang kanyang tono ay nanunuya. Tingnan natin kung sino ang paniwalaan nila. Isang baliw na matandang babae, o isang respetadong pamilya tulad namin. Akala mo ba ang pulis ay sasama sa iyo? Ang kanyang makamandag na tawa ay tumunog. Tiwala na mabibigo ako. Si Emilia, nasa sofa pa rin, hinila ang aking manggas, ang kanyang boses ay nanginginig sa bulong. Nanay, pakiusap huwag gawin. Gusto ko lang ng kapayapaan. Ang kanyang pulang mata, puno ng takot, ay parang sinasabi na natatakot siya na mas lalong maging masama ang mga bagay. Tiningnan ko siya. Ang aking puso ay masakit. Alam ko na natatakot siya. Natatakot sa paghihiganti ng Villanueva, sa mas maraming kahihiyan na dadagsa. Ngunit alam ko rin na kung huminto ako ngayon, si Emilia ay may ipit sa sakit na ito magpakailanman. Pinisil ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Sinusubukang ipasa sa kanya ang ilan sa aking tapang. Huwag kang matakot. Sabi ko ng mahina ngunit matatag. Ako ang magpoprotekta sa iyo. Pangako ko. Binuhat ko siya sa aking bisig. Ang nyebe mula sa kanyang damit ay nahuhulog sa alpombra na parang piraso ng nabasag na pangarap. Hindi ko pinansin ang mapanghamak na tingin ng Villanueva at ang kanilang bulong na banta. Ang alam ko lamang ay kailangan kong ilabas siya sa lugar na iyon. Sa hawla ng kalupitan na ikinulong sa kanya ng matagal. Habang lumingon ako patungo sa pinto, nakita ko si James sa pamamagitan ng malabong salamin. Nakatayo sa beranda. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa kanyang radyo. Ang kanyang mata ay nasusunog sa nakatagong apoy, handang kumilos anumang oras. Binigyan ko siya ng bahagyang tango. Sapat upang ipaalam na handa ako para sa laban. Tumango pabalik si James ng matatag.
Ang kanyang kamay ay mahigpit pa rin na hawak ang radyo na parang pangako na sasamahan niya ako. Lumakad ako palabas nang hindi lumilingon. Sa likod ko, narinig ko si Evangeline na sumisigaw sa katulong na linisin ang natapong alak sa alpombra. Narinig ko si Ramon na ibagsak ang kanyang kamay sa mesa. Nagmumura. Pagkatapos ang malalim, galit na boses ni G. Hernando ay umuugong habang tumatawag siya sa isang tao sa phone. Lahat ng mga tunog na iyon ay parang arrow na sumusugat sa aking likod. Ngunit hindi ko pinansin. Dinala ko si Emilia sa aking maliit na apartment malapit sa National Training Center, kung saan ako nakatira ng maraming taon bilang coach. Hindi ito marangya, sala lamang na may lumang sofa, simpleng kusina sa sulok, at ilang litrato ng pamilya sa dingding. Ngunit para sa akin, ito ay ligtas na lugar kung saan maaari kong protektahan ang aking anak mula sa pang-insulto ng Villanueva at sa malupit na lamig. Binuhat ko si Emilia sa kanyang kwarto at dahan-dahang inilagay sa kama. Nanginginig pa rin siya, bagaman balot sa aking makapal na coat. Naghalukay ako sa closet para sa lumang sweater. Isinuot sa kanya. Pagkatapos gumawa ng mug na mainit na tsokolete, ang matamis na aroma ay pumupuno sa malamig na hangin. Inumin mo ito, mahal. Bulong ko, inilagay ang mug sa kanyang kamay. Ngunit tinitigan lamang niya ito. Ang kanyang mata ay walang laman, na parang hindi naniniwala na karapat-dapat siya kahit sa kaunting init. Tumunog ang aking phone, sumugat sa aking isip. Ito ay si James. Ang kanyang boses ay malalim at matatag. Aling. Rosa, katatapos ko lang mag-file ng initial report sa himpilan. Ngunit ang Villanueva ay hindi madaling mapabagsak. May impluensya sila. Alam mo iyan. Handa akong magtestigo bilang saksi kung kailangan mo. Nararamdaman ko ang determinasyon sa kanyang tono, na parang maliit na apoy na hindi namamatay. Si James, ang aking dating estudyante, ang isa na minsang nakatayo sa dojo na may maliwanag na mata, ay nasa tabi ko ngayon sa ibang uri ng laban. Tulungan mo akong maghanda, James, sabi ko, ang aking boses ay maikling ngunit puno ng pasasalamat. Ito ay maaaring mahabang laban. Sumagot siya ng simple, nakuha ko, coach. Narito ako. Kinabukasan, dinala ko si Emilia sa therapist sa downtown Baguio. Si Yarlina Cruz, isang matandang babae na may mabait na tingin, ay tinanggap kami sa maaliwalas na opisina. Pagkatapos makipag-usap kay Emilia, tiningnan niya ako. Ang kanyang boses ay mabigat at malungkot. Siya ay nagdurusa sa malalang depression. Aling Rosa. 4 na miscarriage na pinagsama sa patuloy na pang-insulto mula sa kanyang biyenan ay dinurog ang kanyang kumpiyansa. Kailangan niya ng pahinga, gamutan, at higit sa lahat na maramdaman ang kaligtasan. Tumango ako. Ang aking puso ay humihigpit. Alam ko na hindi okay si Emilia. Ngunit ang marinig ito mula sa therapist ay parang isa pang saksak. Tiningnan ko siya, nakabaluktot sa upuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit. At sinisi ang sarili sa hindi pagiging naroon ng mas maaga. Nang hapon na iyon, dumaan si James sa apartment nang wala ang uniforme ng pulis. Dala ang bag ng prutas at ilang lumang kokbo. Inilagay niya ito sa harap ni Emilia. Nag-aatubili. Alam ko na gusto mo ang pagluluto, sabi niya. Naisip ko na baka magsimula ng maliit, tulad ng pea o chicken noodle soup, ay makakatulong sa iyo na maging mas mabuti. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mata. Ibinaba ni Emilia ang kanyang ulo, hawak ang gilid ng kanyang blusa, at bumulong, salamat, ngunit sa tingin ko wala na akong magagawa pa. Ang kanyang salita ay sumugat sa aking dibdib na parang karayom. Ang mukha ni James ay bumagsak sandali. Ngunit hindi niya pinilit. Tumango lamang ng tahimik. Iniwan niya ang bag sa mesa at lumingon sa akin. Aling. Rosa, anumang kailangan mo, sabihin mo lang. Sasamahan kita. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si Emilia, umupo ako sa mesa ng kusina sa ilalim ng malabong ilaw. Napapalibutan ng mga papel. Narinig ko ang ingay sa labas. Pagkatapos nakita ang makapal na sobre na sumusulasok sa ilalim ng pinto. Tahimik na parang tahimik na banta. Binuksan ko ito. Sa loob ay isang sulat kamay na nota. Ang mga titik ay magulo. Huwag makialam sa pamilya Villanueva kung ayaw mong maging kasing miserable ng iyong anak. Sumuko ka na. Ang aking dugo ay kumulo habang binabasa ito. Ginulo ko ang papel at itinapon ng malakas sa basurahan. Ang tunog ay sumugat sa katahimikan. Ang bantang iyon ay hindi ako natakot. Ito ay nagpapalakas lamang sa akin. Akala nila susuko ako. Mali sila. Nang gabing iyon din, nagsimula kong ayusin ang lahat ng patunay ng pera na ipinadala ko kay Emilia sa mga taon. Mga resibo ng bangko, mga mensahe na may aking nota ng pag-ibig.
Bawat isa ay ebidensya na palagi kong sinusuportahan siya. Kahit na ang karamihan nito ay nasayang ni Ramon at ng kanyang pamilya, bawat papel ay alaala. Ang mga panahon. Tumawag si Emilia, ang kanyang boses ay nanginginig. Sinasabi na gustong bumili ng isang bagay para sa bahay. Lamang para sabihin ni Ramon na hindi kailangan. Hinawakan ko ang panulat ng mahigpit na halos masira ito. Pinagkatiwalaan ko si Ramon. Akala ko alagaan niya ang aking anak. Ngunit tinatrato lamang niya siya bilang gamit. At nang tumigil siyang maging kapakipakinabang, itinapon siya ng walang awa. Si Emilia ay nagising sa kalagitnaan ng gabi. Siya ay lumakad balabas ng kanyang kwarto. Ang mga binti ay nanginginig, at nakita ako sa mesa, nakalubog sa mga papel. Ang aking mata ay pagod ngunit puno ng takot. Nanay, bulong niya, ang kanyang boses ay nabasag. Natatakot ako. Natatakot ako na may gawin sila sa iyo. Tiningala ko, nakita ang kanyang pulang mata, at nararamdaman ang aking puso na pinipiga. Tumayo ako, lumakad sa kanya, at niyakap siya. Nararamdaman ang kanyang marupok na katawan sa aking bisig. Huwag kang matakot, sabi ko ng matatag. Bagaman sa loob ay ako ay buhol ng nerbiyos. Mula ngayon, ako ang magpoprotekta sa iyo mula sa lahat. Pangako ko. Dinala ko si Emilia pabalik sa kama. Nanatili sa kanyang tabi hanggang makatulog siya. Ngunit hindi ako makatulog. Bumalik ako sa mesa ng kusina. Patuloy na inaayos ang mga papel. At gumawa ng listahan ng kailangang gawin. Tumawag ako sa isang lumang kaibigan na abogado na tumulong sa akin sa isang kaso na may kinalaman sa koponan ng taekwondo. Nangako siyang titingnan ito, ngunit binigyan ako ng babala. Ang Villanueva ay may maraming impluensya sa Baguio, Aling Rosa. Kilala nila ang mga tao sa korte. Maghanda ka para sa mahabang laban. Tumango ako, bagaman hindi niya ako nakikita. Alam ko, sabi ko. Ngunit hindi ako titigil. Ang mga linggo ng paghahanda ng kaso ay parang walang katapusang bangungot. Bawat gabi, sa ilalim ng malabong lampara sa aking maliit na apartment, inuulit ko ang pahina pagkatapos ng pahina. Binabasa ulit bawat resibo ng bangko, bawat medical report tungkol kay Emilia. Ang mga malamig na numero at titik ay patunay ng aking pag-ibig sa aking anak. Ngunit din isang masakit na paalala ng lahat na kanyang dinanas. Sa wakas, dumating ang unang araw ng trial. At parang lumalakad ako sa mat ng taekwondo. Pumasok kami ni Emilia sa korte ng Baguio. Ang lamig ng umaga ay lumusot sa aking makapal na koot. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Nararamdaman ang kanyang yelong daliri na nanginginig sa aking palat. Ang kanyang mata ay pula na may madilim na bilog na nagpapakita ng walang tulog na gabi. Nakayuko siya na parang gustong magtago mula sa hagdan. Nakatayo ako ng matangkad, sinusubukang maging kanyang bato. Bagaman sa loob ay ako ay nanginginig din. Narito ako, bulong ko, pinipiga ang kanyang kamay ng malambot. Tumango siya ng mahina. Ngunit ang kanyang walang laman na mata ay nagpapakita na matagal na niyang isinuko ang laban. Ang pamilya Villanueva ay naroon na ng maaga. Si Ramon, sa matalas na graduate, nagdadala ng sarili na parang tiwala na abogado. Bago ang trial, umupo siya, inaayos ang kanyang tea, at binigyan kami ng mapanghamak na sulya. Sa tabi niya ay si G. Hernando. Lumalakad ng dahan ngunit may tingin na matalim na parang talim. Nagbigay siya ng tiwala ng ngiti, na parang alam na niya ang resulta. Sa row ng pamilya, si Evangeline at Abigail ay umupo ng maayos, bihis ng elegante, bulong minsan, naghahagis ng tingin sa amin. Nararamdaman ko ang kanilang pagkamuhi sa bawat kilos. Ngunit pinilit ko ang sarili na manatiling kalmado. Nagpapaalala sa sarili na ngayon ay hindi aking laban. Ito ay kay Emilia. Si Jaime ay naroon din. Umupo sa seksyon ng manonood sa kanyang uniforme ng pulis. Binigyan niya ako ng bahagyang tango. Ang kanyang matatag na tingin na parang pangako na hindi niya kami pababayaan. Ang kanyang presensya ay nagpaparamdam na hindi ako mag-isa, na parang may kaalyado ako sa laban na ito. Tumango ako pabalik, tahimik na nagpapasalamat sa kanya na naroon mula sa nakakatakot na bisperas ng Pasko hanggang sa araw na ito. Nagsimula ang trial. Tumayo ang aking abogado, G. Jose, at ipinakita ang bawat piraso ng ebidensya ng malinaw. Ipinakita niya ang bank transfers na ipinadala ko kay Emilia sa mga taon. Nagpapatunay na palagi kong sinusuportahan siya. Bagaman ang karamihan ng pera ay nauwi kay Ramon. Ipinakita rin niya ang medical records ni Emilia na may detalyadong nota mula sa therapist tungkol sa kanyang depression. Pagkatapos ng 4 na miscarriage at patuloy na pang-insulto mula sa pamilya ng kanyang asawa, si Emilia ay hindi lamang nagdusa ng pisikal. Siya ay nawasak ng emosyonal. Sabi ni Jose, ang kanyang boses ay makapal sa emosyon.
Tinatrato nila siya na parang outsider sa sarili niyang tahanan. Tiningnan ko si Emilia, nakayuko ang ulo. Ang kamay ay mahigpit na nakakapit na parang pinipigilan ang sakit. Gusto kong tumayo at yakapin siya. Ngunit alam ko na kailangan kong manatiling malakas at hayaan ang abogado na gawin ang kanyang trabaho. Pagkatapos ang mga batang abogado para sa pamilya Villanueva ay tumayo. At nararamdaman ko ang kawalan ng hustisya na lumusot sa courtroom. Isa sa kanila, sa sleek black suit, ay nagsalita ng may awtoridad na boses. Si Emilia ay nagpapanggap lamang ng sakit para mapangalagaan. Binigyan siya ng pamilya Villanueva ng lahat. Tirahan, pagkain, bawat pangangailangan. Ngunit hindi niya ginampanan ang kanyang bahagi. Nabigo siya bilang asawa. Ang mga salitang iyon ay sumampal sa aking mukha. Nagpapanggap na pinangalagaan. Pinigilan ko ang aking kamao nang mahigpit na nararamdaman ko ang aking dugo na kumukulo. Tinawag nila ang isang saksi, Ginang Marta, ang dating katulong ng Villanueva. Umupo siya sa stand, ang mata ay lumilipad. Ang boses ay nanginginig. Si Ginang Emilia ay tamad, sabi niya. Nagsasara siya sa kanyang kwarto buong araw. Pinababayaan ang bahay. Ako ang gumagawa ng lahat. Pagluluto, paglilinis. Hindi ako makapaniwala sa aking tainga. Si Emilia, ang parehong babae na mapagmahal na naghahanda ng bawat pagkain, na gumagawa ng homemade pea para pasayahin ang buong pamilya, ngayon ay tinatawag na tamad. Tumayo ako ng mabilis, hindi mapigilan. Nagsisinungaling ka. Hindi ganyan si Emilia. Ang hukom, isang middle-aged na lalaki na may matigas na mukha. Ibinagsak ang kanyang martilyo at sinabi ng malamig, katahimikan, pakiusa. Ito ay courtroom. Umupo ako ulit. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis. Nararamdaman na hindi ako makahinga. Sumulyap ako kay G. Hernando Villanueva. Ngumiti siya, isang banayad, mayabang na tango sa hukom. Isang hindi nakikitang sinulid sa pagitan nila ay nagpaginaw sa aking balat. May mali. Nararamdaman ko ito ng malinaw. Linano nila ang araw na ito, at ako ay pawn lamang sa kanilang chess game. Si Emilia ay nanatiling nakayuko. Ang kanyang nanginginig na kamay ay humahawak sa gilid ng upuan. Nakita ko si James sa hulihang row. Ang panga ay nakakuyom. Ang kamao ay mahigpit, na parang lumalaban upang pigilan ang sariling galit. Si G. Jose, ang aming abogado, ay nagpatuloy, ang kanyang boses ay matatag. Gusto naming ipakita ang kay ebidensya, isang recording mula sa bisperas ng Pasko, na kinukuha ang pang-insulto ng pamilya Villanueva at psychological abuse kay Emilia. Pinatugtog niya ang audio na lihim na na-record ni James. Ang boses ni Ramon ay bumulusok, malamig at malupit. Nagpapanggap lamang siya ng depresyon para iwasan ang tungkulin. Pagkatapos si Evangeline, isang babae na hindi makapanganak, kahit kumain na mabuti, ay walang kwenta. At ang sarkastiko ni Abigail. Hindi niya man makaya ang manganak. Ang courtroom ay nabalot ng katahimikan. Lamang ang mahinang bulong ang sumusugat. Tiningnan ko si Emilia. Nakita siyang lumiit, na parang ang mga salitang iyon ay sumaksak sa kanya ulit. Ngunit ang abogado ng Villanueva ay tumalon. Nag-object. Ang recording na iyan ay illegal. Ginawa ng walang pahintulot. Ito ay lumalabag sa karapatan sa privacy. Tumango ang hukom. Ang kanyang boses ay tuyo. Ang recording ay hindi katanggap-tanggap. Nararamdaman ko ang lupa na bumukas sa ilalim ko. Hawak ang upuan upang hindi bumagsak. Ang recording, ang pinakamalinaw na patunay ng kalupitan ng Villanueva, itinapon sa teknikalidad. Ang bulungan ay pumuno sa silid. Ang iba ay huminga ng hindi makapaniwala. Ang iba ay umiling, nalilito. Tiningnan ko si James, nakayuko ang ulo. Ang kamao ay nanginginig sa kanyang tuhod. Itinago ni Emilia ang kanyang mukha sa kanyang kamay. Ang balikat ay nanginginig habang lumalaban sa luha. Gusto kong mawala, na tumakbo sa upuan ng hukom at humingi ng hustisya. Ngunit alam ko na sa silid na iyon ang hustisya ay hindi sa aming panig. Si G. Hernando ay umupo doon, ang kanyang tingin ay kalmado, ngunit mayabang, na parang alam niya na mangyayari ito. Pinisil ko ang kamay ni Emilia, sinusubukang bigyan siya ng lakas. Bagaman nararamdaman ko ang sarili kong natalo. Pagkatapos ng isang linggo ng mahirap na araw ng trial, dumating ang huling hatol. Umupo ako sa korte ng Baguio na hawak ang kamay ni Emilia, ang kanyang malamig, nanginginig na daliri sa akin. Buong linggo, sinubukan kong manatiling malakas, ngunit bawat gabi, pabalik sa aking maliit na apartment, ang aking puso ay masakit sa sakit at kawalan ng magawa. Umupo si Emilia sa tabi ko, ang mata ay pula mula sa walang tulog na gabi. Ang mukha ay maputla na parang nasipsip ang buhay mula sa kanya. Hinawakan ko ang kanyang kamay,
Sinusubukang ipasa ang ilang tapang. Bagaman ako ay nanginginig din. Lumakad si Ramon sa silid. Inaayos ang kanyang tii, na parang ordinaryong araw lamang. Si Evangeline, ang kanyang ina, pinakinis ang kanyang damit at umupo ng tuwid. Ang labi ay pinintahan ng malalim na pula. Tiwala ng ngiti sa mukha na parang alam na niya ang resulta. Si Abigail, sa makintab na damit, binigyan kami ng mapanghamak na tingin. Si G. Hernando ay nakatayo sa likod ni Ramon. Imposante. Ang kanyang tingin ay matigas. Nagpapaalala na ang pamilya Villanueva ay laging nasa kontrol. Si Jaime ay nasa section ng manonood. Nasa uniforme pa rin ng pulis. Ang kanyang mata ay matatag. Ngunit hindi maitago ang pag-aalala. Binigyan niya ako ng bahagyang tango. Isang tahimik na pangako na naroon siya kahit ano pa. Ibinigay ko ang pasasalamat na tingin. Naaliw sa kanyang presensya. Ngunit nang pumasok ang hukom, isang middle-aged na lalaki na may walang emosyong mukha. Isang ginaw ay tumakbo sa aking gulugot. Ang hangin ay naging mabigat, na parang lahat ay naghahanda para sa hindi may iwasang hatol. Nagsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay tuyo at matatag. Ang korte ay nagbibigay ng kahilingan sa diborsyo ng plaintiff, Emilia Harper Villanueva, at ang defendant, Ramon Villanueva. Ang mga salitang iyon ay nagpasiklab ng sinag ng pag-asa sa loob ko. Si Emilia ay sumabog sa tahimik na luha. Luha na tumutulo sa kanyang pisngi. Pinisil ko ang kanyang kamay. Pinipilit siyang manatiling kalmado at makinig. Ang diborsyo ay ang nais ko para kay Emilia. Isang sansa na makatakas sa malupit na hawla ng Villanueva. Ngunit alam ko na ang hatol ay hindi ang wakas. Nagpatuloy ang hukom. Ang kanyang boses ay monotonaos, na parang nagbabasa ng report. Gayunpaman, ang korte ay hindi kinikilala ang mga akusasyon ng pang-abuso sa tahanan dahil sa hindi sapat na legal na ebidensya. Tungkol sa assets, dahil si Ramon Villanueva ay nag-ambag ng mas marami sa pagpapanatili ng kasal, ang korte ay nagbibigay sa kanya ng karamihan ng shared property. Ang mga salitang iyon ay sumalpok na parang martilyo sa aking dibdib. Natigilan ako. Ang aking hininga ay nahuli sa aking lalamunan. Walang pagkilala sa pang-abuso sa tahanan. Hindi sapat na ebidensya. Naalala ko ang recording sa bisperas ng Pasko. Ang malupit na salita ni Ramon, Evangeline, at Abigail na itinapon dahil sa teknikalidad. Inisip ko ang medical records ni Emilia, ang resibo ng bangko. Lahat ay pinaikot ng mga abogado ng Villanueva na ebidensya laban sa amin. Pagkatapos ito ay sumalpok sa akin. Si G. Hernando, na may nakaraang bilang hukom at malalim na ugnayan sa judicial system, ay naglihis nito. Tiningnan ko siya. Nakita na ikiling niya ang kanyang ulo ng bahagya. Ang mayabang na ngiti ay nasa kanyang labi pa rin. Ito ay lahat ay naglihis. Nilinlang nila ang hatol. At si Emilia at ako ay paun lamang sa kanilang laro. Hindi ko na mapigilan. Tumayo ako ng mabilis. Ang aking boses ay nabasag sa galit at sakit. Ito ay sobrang hindi patas. Ito ay hindi hustisya. Ang aking sigaw ay umuugong. Nagpatahimik sa silid. Hinawakan ni Emilia ang aking kamay. Ang mata ay malaki sa panik. Ngunit hindi ako tumigil. Nakita mo kung paano nila tinatrato ang aking anak. Narinig mo kung ano ang dinanas niya. At nangahas ka pa ring sabihin na walang abuso. Nangahas kang kunin ang lahat mula sa kanya. Lumapit ang gwardiya. Ang kanyang boses ay matatag. Ma'am, pakiusap umupo ka. O kailangan kong hilingin na umalis ka. Tinitigan ko siya, pagkatapos ang hukom, na umupo doon, mukha ay blangko, na parang ang aking salita ay walang halaga. Umupo ako, ang kamay ay nanginginig. Nararamdaman ang mundo na gumuho sa ilalim ko. Lumingon si Ramon, tinitigan ako, at nagbigay ng mapanuyang ngiti. Inaayos ang kanyang tii, na parang nanalo siya ng malaking tagumpay. Si Evangeline at Abigail ay nagtulak sa isa't isa. Tumatawa ng mahina, siguradong narinig ko. Ang tawang iyon ay kutsilyo na sumusugat ng malalim sa aking puso. Si G. Hernando ay tumango ng dahan. Ang kanyang tingin ay kalmado, na parang ito ay isa lamang pangkaso na naglihis niya. Tiningnan ko silang lahat, isa-isa. Ang aking dugo ay kumukulo. Hindi lamang nila ninakaw ang hustisya ni Emilia. Ninakaw nila ang aking paniniwala sa system na inakala ko noon ay patas. Tinakkan ni Emilia ang kanyang mukha sa kanyang kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang muffled higbi, sumusugat sa akin sa loob. Gusto kong yakapin siya, sabihin na okay ang lahat. Ngunit walang salitang lumabas. Ang salita ng hukom ay umuugong sa aking ulo na parang hatol. Hindi lamang para kay Emilia, kundi para sa akin. Si James sa likod ay tumayo ng bigla. Tinitigan ang Villanueva. Nakita ko ang ugat na lumalabas sa kanyang bisig.
Ang kamao ay nakakuyom na parang pinipigilan ang bagyo ng galit. Senyales ko siyang manatiling kalmado. Bagaman gusto kong sumigaw at sirain ang lahat sa silid na iyon. Ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo. Ang kanyang boses ay matalim. Order. Tapos na ang session. Lahat ay maaring umalis. Ang tunog na martilyo ay huling tuldok. Ngunit para sa akin ito ay simula ng bagong sakit. Nagsimulang tumayo ang mga tao. Ang boses ay bulong-bulungan. Ang papel ay nag-shuffling. Ngunit nanatili ako. Hawak ng mahigpit si Emilia. Ang kanyang nanginginig na balikat at higbi na sumusugat sa akin sa loob. Gusto kong aliwin siya. Ngunit ang aking lalamunan ay nagsara na parang ang salita ay walang silbi laban sa sakit na ito. Ang hindi patas na hatol ay hindi lamang inalis ang assets ni Emilia. Inalis nito ang huling hibla ng aking paniniwala na protektahan siya ng system. Lumakad si Ramon ng mayabang. Ang kanyang kustura ay mapagmataas na parang nanalo siya ng malaking tagumpay. Lumapit siya sa aking tainga, bulong ng mapanuya. Tingnan mo, Rosa, sinabi ko sa iyo, huwag lumaban sa akin. Ikaw ay walang kwentang matandang babae lamang. Nagbigay siya ng baluktot ng ngiti. Ang mata ay kumikinang sa tagumpay. Pagkatapos lumingon upang umalis na parang si Emilia at ako ay hindi karapat-dapat sa kanyang oras. Ang kanyang salita ay gasolina sa apoy ng aking galit. Ang aking dugo ay sumugod. Ang ugat ay tumitibo. Pinigilan ko ang aking kamao ng mahigpit na masakit. Ang aking katawan ay tensyon na parang nakabunot na bow, handang sumabog. Gusto kong sumugod upang suntukin ang mayabang na mukha na iyon, upang bayaran siya sa lahat ng ginawa niya sa aking anak. Pagkatapos na maraming taon bilang coach ng taekwondo, natutunan ko ang pagpipigil. Ngunit sa sandaling iyon, lahat ng aking hadlang ay gumuho. Lumakad ako pasulong, ang puso ay tumitibok, handang gawin ang isang bagay na pagsisisihan ko. Ngunit si Jaime ay sumugod sa harap ko. Ang mata ay nagliliyab, ang labi ay mahigpit, ang kamao ay nakakuyom na parang ihahampas niya ito kay Ramon. Nakita ko ang aking sariling galit sa kanya. Isang hindi mapigil na galit sa kawalan ng hustisya. Ang courtroom ay nag-buzz, ang boses ay lumakas. Maglalaban ba sila? Isang pulis na sumusuntok sa korte. Ang iba ay hinugot ang phone. Ang flash ng kamera ay nagpapaliwanag sa tensyon. Isang journalist sa sulok ay itinaas ang kanyang kamera. Ang mata ay gutom sa iskandalo. Lumingon si Ramon, natigilan sandali. Ngunit mabilis na ibinalik ang kanyang hamon. Ngumisi siyang malamig. Sage, suntukin mo ako. Siguraduhin kong mawawala ang lahat sa iyo. Sino ka ba? Isang mababang pulis lamang. Lumapit siya, nanunuya, tiwala na hindi nangahas si Jaime na hawakan siya. Ang kamao ni Jaime ay nanginginig. Ang hininga ay mabigat, ang mata ay pula. Alam ko na maaari siyang gumawa ng hindi na mababawi. Bigla, si Emilia ay kumawala mula sa aking bisig. Tumakbo kay Jaime, at kumapit sa kanyang bisig. Umiiyak, ang kanyang boses ay nabasag. Huwag, pakiusap huwag gawin. Ayaw ko na ikaw o si nanay ay maging marahas tulad niya. Gusto ko lang ng kapayapaan. Gusto ko lang na patuloy na mabuhay. Ang kanyang iyak ay sumugat sa hangin. Nagpatahimik sa silid. Nakita ko ang luha na tumutulo sa mukha ni Emilia. Ang kanyang payat na kamay ay hawak si Jaime na parang siya ang kanyang huling anchor. Natigilan si Jaime, hininga ng mabigat. Ang kanyang nagliliyab na mata ay dahan-dahang nawala. Ang kanyang kamao ay nanginginig, matigas sandali. Pagkatapos dahan-dahang lumuwag, bumagsak sa kanyang tagiliran. Ibinaba niya ang kanyang ulo. Ang labi ay mahigpit. Lumalaban upang pigilan ang galit na sumusunog sa kanya. Ang klik ng kamera ay umuugong. Ang flash ay nagha-highlight kay Emilia na kumakapit kay Jaime. Si Ramon na nakatayo ng mayabang sa harap. Ang iba sa silid, baka hindi alam ang kaso, ay nagsimulang umiyak. Isang malambot na bulong ng iyak ay tumaas, na parang ang sakit ni Emilia ay sumugat sa kanila. Tiningnan ko ang paligid. Isang babae na nagpupunas ng luha. Isang lalaki na umiiling sa kalungkutan. Ngunit ang Villanueva ay nanatiling hindi natitinag. Si Evangeline at Abigail ay bulong sa isa't isa. Malamig na ngiti sa kanilang labi. Si G. Hernando ay tumango ng bahagya. Ang kanyang awtoridad na hangin ay buo, na parang lahat ay nasa kontrol pa rin niya. Ibinagsak ng hukom ang kanyang martilyo. Ang kanyang boses ay malamig. Order. Kung magpapatuloy ang gulo na ito, ipapalabas ko sa mga gwardiya ang silid. Ang tunog ng martilyo ay babala, nagpapabalik sa lahat sa realidad. Lumakad ako pasulong, kinuha si Emilia, at niyakap ng mahigpit. Patuloy siyang umiiyak. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa aking bisig na parang nawawalang bata. Si Jaime ay nakatayo sa tabi namin. Nakayuko ang ulo. Ang labi ay mahigpit, na parang sinisisi ang sarili sa hindi paggawa ng higit pa.
Inilagay ko ang isang kamay sa kanyang balikat. Tumango ng malambot, ipinaalam na naiintindihan ko at nagpapasalamat na naroon siya. Inaayos ni Ramon ang kanyang tea. Lumingon at lumakad palayo. Ang kanyang hakbang ay mabigat sa tagumpay. Sumunod si Evangeline at Abigail. Ang kanilang malamig na tawa ay isa pang kutsilyo sa aking dibdib. Dahan-dahang nawalan ng tao ang silid. Iniiwan kami ni Emilia at Jaime. 3 tao na nagbabahagi ng parehong mapait na bukol sa aming lalamunan. Niyakap ko ng mahigpit si Emilia. Nararamdaman ang kanyang mahinang hininga sa aking balikat. Nanay, bulong niya, ang boses ay nabasag. Ayaw ko nang lumaban pa. Pagod na ako. Pwede ba tayong umuwi na lang? Ang mga salitang iyon ay sumugat sa aking puso. Gusto kong sabihin na okay ang lahat. Napatuloy akong lalaban. Ngunit ang aking lalamunan ay nagsara at walang salitang lumabas. Pinatnubayan ko si Emilia palabas ng courtroom. Si Jaime ay lumakad ng tahimik sa tabi namin. Ang kanyang tingin ay matatag. Ang mahinang sikat ng araw ng Baguio ay sumisingaw sa mga bintana. Ngunit hindi nito may init ang aking puso. Alam ko na ang hatol ngayon ay hindi lamang pagkatalo. Ito ay deklarasyon ng digmaan. Ang Villanueva ay maaring nanalo sa korte. Ngunit hindi ko hahayaan na manalo sila sa buhay ni Emilia. Tiningnan ko siya, ang kanyang pulang mata ay may maliit na kislap, na parang kislap ng pag-asa, gaano man kaliit. Para sa kislap na iyon, sumumpa ko na hindi ako susuko. Sa mga araw pagkatapos ng trial, ang Baguio ay parang nagising sa isang undercurrent. Nagsimulang magsalita ang lokal na balita. Matapang na headline ay sumalpok sa harap na pahina. Trial ng Villanueva, hustisya na binili. Habang binabasa ang mga salitang iyon, ang aking puso ay tumitibok na parang binibigkas ang aming sakit. Kay Emilia at akin. Sa social media, ang video ni Emilia na kumakapit kay Jaime sa courtroom ay kumalat ng mabilis. Ang imahe ng aking anak, pulang mata, nabasag na boses, nagmamakaawa kay Jaime na huwag maging marahas, ay humahawak sa maraming puso. Ang komento ay sumagana sa galit. Ang Villanueva ay akala nila kontrolin ang lahat. Karapat-dapat si Emilia na mas mabuti kaysa rito. Umupo sa aming maliit na apartment habang binabasa ang mga salitang iyon. Nararamdaman ko ang kaunting aliwin. Bagaman ang korte ay tumalikod sa amin. Ang boses ng komunidad ay nagsisimulang sumama kay Emilia. Ang Villanueva, sa kabila ng kanilang legal na panalo, ay nagsimulang maramdaman ang bayad. Narinig ko ang mga dating kasamahan ni G. Hernando na bulong sa likod niya ng tsismis tungkol sa kung paano niya ginamit ang kanyang impluensya upang yumuko ang hustisya. Si Ramon, tinawag na abogado ng kawalan ng hustisya, ay naging target ng online na kritisismo. Ang prestihiyo na ipinagmamalaki ng pamilya ay gumuho na parang sandcastle na hinampas ng alon. Hindi ako natuwa rito, ngunit nararamdaman ko ang kaunting hustisya, hindi mula sa korte, kundi mula sa boses ng tao. Dinala ko si Emilia na manirahan sa akin sa aking maliit na apartment. Nagliwanag ng mainit na dilaw na ningning ng lampara. Litrato ng pamilya sa dingding. Bawat umaga ay bumangon ako ng maaga upang gawin ang kanyang almusal. Minsan pancakes na may maple syrup. Iba naman ay scrambled eggs na may toast. Umupo ng dahan si Emilia sa mesa. Hawak ang mug ng mainit na tsaa. Tinitingnan ang labas ng bintana kung saan ang mahinang sikat ng araw ay sumisingaw sa pagitan ng mga bubong ng Baguio. Sa ilang araw nakikita ko ang tahimik na luha na tumutulo sa kanyang pisngi na parang patak ng ulan. Ngunit alam ko na dahan-dahan ay gumagaling si Emilia. Bawat araw siya ay nagsasalita ng kaunti pa. Ang kanyang mata ay hindi gaanong walang laman kaysa dati. Hindi ko siya pinipilit. Nanatili lamang ako sa kanyang tabi. Isang nanay na handang protektahan ang kanyang anak mula sa anumang bagyo. Si Jaime ay naging mahalagang bahagi ng aming buhay. Dumadaan siya. Minsan dala ang maliit na baukwet ng poinsettia. Iba naman ay donuts mula sa bakery sa sulok. Bawat nagbisita ay nagpapaliwanag kay Emilia ng kaunti, na parang ang kanyang presensya ay gamot para sa kanyang kaluluwa. Isang hapon, si Jaime, medyo nerbiyos, ay nag-abot ng maliit na kahon kay Emilia. Sa loob ay keychain na hugis taekwondo uniform. Ang parehong simbolo na itinuro ko sa kanya at sa aking iba pang estudyante. Hindi mo kailangang maging malakas kaagad, sabi niya. Ang kanyang boses ay malambot ngunit matatag. Ngunit maaari kang magsimula ulit ng dahan-dahan tulad ng ginawa ni Aling Rosa. Kinuha ni Emilia ang keychain. Natigilan. Ang kanyang mata ay kumikinang sa emosyon. Pinilit niya ang kanyang labi. Pinipigilan ang luha. Pagkatapos tumango ng dahan. Salamat. Bulong niya. Ang kanyang boses ay maliit ngunit puno ng damdamin. Pinanood ko mula sa malayo. Tahimik.
nararamdaman ang bigat na nawala sa aking dibdib. Sa maraming taon, si Emilia ay pinababa, tinawag na walang kwenta. Ngayon may nakikita ang kanyang tunay na halaga. Pinahahalagahan siya, hindi sa kung ano ang magagawa niya, kundi sa kung sino siya. Lumingon ako, nagpupunas ng luha mula sa aking pisngi. Hindi gustong makita ni Emilia ang aking kahinaan. Isang gabi, habang ang paglubog ng araw ay nagbanlaw sa apartment ng ginto, umupo si Emilia sa tapat ni James sa sofa. Nakayuko ang ulo, ang kamay ay pinipilipit ang gilid ng kanyang sweater. Ang boses ay nanginginig. James, baka hindi ako makapanganak kailanman. Kung iyan ay ika-disappoint sa iyo. Siya ay tumigil na parang natatakot na ang mga salitang iyon ay sirain ang lahat. Ako ay nasa kusina na nagpapanggap na naghuhugas ng pinggan. Ngunit tumigil ang aking puso. Naghihintay sa sagot ni James. Ngumiti siya, isang mainit, matatag na ngiti. Kinuha ang kanyang kamay, at tiningnan siya sa mata. Hindi ko kailangan yan, Emilia. Ikaw na ang aking pamilya. Ang mga salitang iyon ay isang ihip na mainit na hangin. Natutunaw ang lamig na nananatili sa aking dibdib. Narinig ko sila na may bukol sa aking lalamunan. Ang mata ay lumabo. Sa maraming taon, si Emilia ay pinahiya. Tinatrato bilang nabigong asawa dahil sa hindi pagkakaroon ng anak. Ngayon may nagsabi sa kanya na sapat na siya. Nakarapat-dapat siya sa pag-ibig para lamang sa pagiging siya. Lumingon ako, hinayaan ang luha na tumulo ng tahimik. Ang aking puso ay puno ng pasasalamat na masyadong malaki para sa salita. Dumating ang Pasko ng pagkabuhay at hinawakan ko si Emilia sa kamay upang maglakad sa main square ng Baguio tulad noong siya ay maliit na bata. Lumulukso na masaya sa mga kalye na nagliwanag. Ang square ay buhay sa tawa ng mga bata at amoy ng fresh baked pea mula sa food stall. Nakasuot si Emilia ng light sweater. Ang buhok ay nakatali. At sa unang pagkakataon sa maraming buwan, nakita ko ang kanyang ngiti. Isang maliwanag na ngiti ng tagsibol na araw. Nanay, sabi niya ng mahina. Namimiss ko ang mga araw na ito. Namimiss ko kapag itinuro mo sa akin na gumawa ng apple pie. Kapag kwento mo ang iyong mga laban sa taekwondo. Ngumiti ako, pinipiga ang kanyang kamay. Namimiss ko rin sila, mahal, at laging narito ako upang gumawa ng mas maraming alaala kasama ka. Habang umupo kami sa kahoy na bench na pinapanood ang mga bata na naglalaro sa fountain. Isang simple ngunit malalim na katotohanan ay sumalpok sa akin. Ang hustisya sa courtroom ay maaring baluktutin. Binili ng kapangyarihan at pera. Ngunit ang hustisya ng puso, pag-ibig, paggalang, katatagan, walang makakaantig nito. Si Emilia, bagaman nawala ang marami, ay natatagpuan ang sarili ng araw-araw, hakbang-hakbang. At ako, isang nanay na minsang nararamdaman na walang kapangyarihan. Ngayon ay alam ang aking pinakadakilang lakas. Hindi sa suntok na ibinabato sa ring, kundi sa aking pag-ibig sa aking anak. Dumating si James na dala ang bag na mainit na churros. Nag-abot ng isa kay Emilia. At sila ay tumawa at nagkwentuhan na para matandang kaibigan. Pinanood ko, ang aking puso ay puno ng pag-asa. Baka hindi makalimutan ni Emilia ang peklat na iniwan ng Villanueva. Ngunit natututo siyang sumulong, mahalin ang sarili, magbukas sa mga tunay na nagpapahalaga sa kanya. At ako sa 65, pagkatapos ng maraming laban, alam ko na ang laban para sa kaligayahan ni Emilia ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kwentong ito ay katang-isip, ngunit hango sa totoong karanasan ng buhay. Ang mga pangalan at lugar ay binago upang protektahan ang mga kasali. Ibinabahagi namin ito hindi upang husgahan, kundi sa pag-asang may magpause at mag-isip tungkol sa kung gaano karaming nanay ang nagdurusa ng tahimik sa kanilang sariling tahanan. Tunay akong mausisa. Kung ikaw ay nasa aking posisyon, ano ang gagawin mo? Mananatili ka bang tahimik para sa kapayapaan? O mangahas ka bang harapin ang lahat upang mabawi ang iyong boses? Gusto kong malaman ang iniisip mo, dahil bawat kwento ay kandila na maaring magliwanag sa landas ng iba. Lagi tayong binabasbasan ng Diyos. Matatag akong naniniwala na ang tapang ay nagdadala sa mas maliwanag na araw. Sa ngayon, sa dulo ng video, niling ko ang dalawa sa pinakapaboritong kwento ng channel. Magugulat ka sa kanila, pangako ko. Salamat sa pananatili hanggang sa